A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bueno mga kaibigan, mga kababayan, saan man dako kayo sa mundo, muli naman pong suma sa atin ang palatuntunang Islam in Action. Siyempre, dito lamang ho natin mapapanood sa Dawa TV. At gayon din naman mga kapatid at mga kaibigan, nako, sa panahon ho natin ngayon, napakarami ho ng mga magagandang mga balita na kung saan ho naman ay nagdudulot ito ng pangamba, ng takot at pagkabahala ho ng ilan ho nating mga kababayan. Siguro ho, hindi pa ho nawala sa inyong puso't isipan yung mga balitang tungkol nga raw sa araw ng paghukom. Ika ngayon, magugunaw na ang daigdig ho, mga kapatid at mga kaibigan. At mayroon hong ilang mga grupo, ilan nating mga kababayan, para bagang sila ho'y sigurado na at mayroon na silang ginagawang paghahanda dahil nga daw ay magkatotoo na ang mga balitang ito. Ngayon mga kapatid at mga kaibigan, sa inyong patuloy na panonood dito ho sa ating programa sa Dawa TV, sa pagkakataong ito ho ay atin namang muling sariwain ano nga ba ang aral ng Islam hinggil dito. Ito nga tinatawag na araw ng paghuhukom. Alam ho ninyo, sa panampalatayang Islam, ang lahat hong mga kamusliman sa buong mundo ay hindi ho naman nangangamba sa anumang mga balibalita tungkol sa araw ng paghukom. Alam niyo kung bakit? Dahil bawat Muslim ay batid na ang araw ng paghukom, ito ho'y darating at darating ho sa sandaigdigan. Bakit? Sapagkat ang paghuhukom ho mga kapatid at mga kaibigan ay kabilang ho ito sa 6 na pinaniwalaan ng bawat Muslim. Kaya sa atin ho mga kababayang nagsusuri sa panampalatayang Islam, ay sa mga pagkakataong ito inyo ho namang higit na maunawaan na ang panampalatayang Islam ay mayroong tinatawag na 6 na pinaniwalaan. At isa rito sa 6 ay ang tinatawag ho natin mga kapatid at mga kaibigan na araw ng paghuhukom. At sa araw ho ng paghuhukom, marami ho mga tanda Mayroong tinatawag natin ng mga minor sign, mayroon din ho mga major sign, at yung mga minor sign nangyayari na ho yan. Tulad hong atin hong nababalitaan o nababasa ho natin, at higit sa lahat nasasaksiyan ho natin. Isa ho rito yung pagdami ho ng mga kababaihan, naging majority ng babae kaysa lalaki. Mga kapatid, ang mga bawal ay ito'y lantaran na ika nga'y pinahintulutan na gawin o ika nga'y sinusuportahan na. Kung ano yung mga pinagbabawal ay talagang ito'y tahasan ng ginagawa ngayon ng mga tao. So isa ho yan. At yung kaguluhan, diba, nababalitaan ho natin, napapanood ho natin, yung kaguluhan ho mga kapatid. Mula noon hanggang ngayon yung kaguluhan andyan na At isa din ho yan sa mga tanda. Ngayon ho ay mangyayari yon. Yung hindi pagkakasundo. Yan, isa ho yan. At higit sa lahat mga kaibigan, mga trahedya, mga sakuna, na kung atin hong balikan ang mga balibalita talaga ho naman tayo kakabahan, tayo mangangamba, tayo matatakot sapagkat hindi ho naman biro yung ating mga nasaksiyan mga kapatid at mga kaibigan. Kaya dito sa ating programa sa Islam in Action ay atin itong bigyan ng daan, itong araw ng paghukom. Sa panampalatayang Islam, isa ito. Hindi maituring na isang Muslim ang sinumang kaanib sa panampalatayang Islam kung ang paniniwala sa araw ng paghukom siya ay nagdududa o siya ay nag-aalinlangan. Kaya mga kapatid, yung mga sakuna, balikan natin, alam mo ninyo, isa yan sa pangpagising sa ating sarili. Pag napapanood natin yung mga trahedya, tulad ng mga tsunami, yung mga lindol, mga kapatid at mga kaibigan, yung kaguluhan, napapanood natin, alam ho ninyo, malaking tulong ho ito sa bawat isa sa atin. Na ating matingnan ang ating sarili, lalo na sa mga kapatid nating Muslim, na alhamdulillah, andito na tayo sa panampalatayang Islam, ang mga bagay na ito ay malaking tulong para sa atin, para makikita natin yung ating iman, yung ating panampalataya, yung ating paggawa ng kabutihan sa panampalatayang Islam, ay lalo ba nating pinag-ibayo? Diba? Yan mga kapatid at mga kaibigan. So nakita natin yung mga trahedya na yan. Inshallah, ang mga bagay na ito ay hindi basta-basta na lamang mawala sa ating puso't isipan, kundi ito'y mananatili
bilang paalaala sa bawat isa sa atin. So balik tayo. Ang panampalatayang Islam ho mga kaibigan ay tulad ng sinasabi ho natin, yung araw ng paghukom, isa ho ito sa dapat pag-isipan, sa dapat paghandaan ng isang tao. Ngayon, sa atin ho mga kababayan na wala pa ho sa panampalatayang Islam, alam ho nyo mga kapatid, mayroon din ho kayong mga paghahandang ginagawa para ho sa inyong sarili. Para kung sumapit man ang ganong pangyayari, ay kayo handang-handa na. So iba-iba yung mga paghandang inyong ginagawa ngayon sa inyong sarili na sa inyong palagay, yun ho ang tama at makatwiran. Ngunit mga kapatid, kung tayo ay wala pa sa panampalatayang Islam, ang unang-una nating ihanda sa ating sarili, para kung darating man ika nga ang mga bagay na yon, tiyak tayo ay maliligtas. Sa kahindik-hindik, kakilakilabot na kaparusahan. So ano ho yun mga kaibigan? Itama ho natin ang ating panampalataya. Itama ho natin ang ating pagkilala sa dakilang lumikha. Yun ang importante. Kapag nasa puso na ho natin yan, ang tamang pagkilala sa dakilang lumikha at pagsamba sa Kanya, pagsunod sa Kanyang pinag-utos, anuman ang mangyayari sa iyo, anumang mga sakuna, trahedya, gaano man ito kadelikado ho mga kapatid at mga kaibigan, ikaw ay panatag. Bakit? Darating man sa iyo ang tinatawag na kamatayan, mga kapatid at mga kaibigan, ay nasa puso mo, nasa sarili mo. Ang tamang pagkilala sa dakilang lumikha. At inshallah, pag tayo binawi ng buhay, nataglay natin ito, ay inshallah mga kapatid, isa tayo doon sa mapabilang sa mga taong pinangakuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ng ikangay paraiso. Kaya yung araw ng paghukom ho mga kapatid at mga kaibigan, kung ito ay ating pinangangambahan, mas higit nating pangambahan ang bagay na ito ay darating at darating sa atin. Ano ho ba yun? Yung tinatawag hong kamatayan. Di ba? So hindi man natin masaksihan yung mga tulad ng binanggit natin, mga tanda ng araw ng paghukom. Biruin mo yung sa araw ng paghukom mga kapatid at mga kaibigan, magkaroon ng tinatawag na huling lindol. Yung huling lindol, yung huling pagyanig ng daigdig. Na ang nilalaman ng lupa ay iluluwa, ang nilalaman ng karagatan ay iluluwa, ang mga bituin sa kalawakan ay maglaglagan. O gaano kakatindi yun, di ba? O napapanood ho natin, di ba? Yung pangyayaring mga lindol sa ibang bansa, di ba? Para hong dinudurog ang kalooban natin. Mga kapatid at mga kaibigan, sapagkat nakalunos-lunos ho ang kanilang sinapit. Ngunit sa araw ng paghukom, yung tinatawag natin ang huling lindol ho, mga kapatid, wala ka nang matatakbuhan. Ay mabuti nga ngayon sa mga sakuna ngayong pangyayari mayroon pa tayong mga bansang pwedeng puntahan, may mga lugar pa kung saan ay pwede tayong tumungo para tayo ho'y maging ligtas. Ngunit sa araw ng paghukom ho mga kapatid at mga kaibigan, yung tinatawag nating huling lindol, wala na ho makakalpas doon. Wala na makakawala noon. So babanggitin lang ho natin ang ilan hong mga malaking tanda na dapat ho nating malaman, lalo na ho sa mga nagsusuri. Doon sa pagdating ng araw ng paghukom ho mga kaibigan, isa ho riyan yung pagdating ni Al-Masihu Dajjal, yung bulaang Kristo. Siya ay darating sa mundong ito, at siya ho mga kaibigan ay marami ho sa mga taong sumusunod at sumasampalataya sa kanya. Sapagkat siya ho yung maging bulaang Kristo ho mga kaibigan, at darating din ho si Isa alayhi salam o si Jesus na anak ni Maria, sa kanyang muling pagbalik, siya ho ang makakapaslang kay Masihu Dajjal. Mga kapatid at mga kaibigan, siya ay makapag-asawa, siya ay mamuhay na normal at babawian din ho ng buhay katulad ng mga propetang nauna sa kanya. At si Allah subhanahu wa ta'ala ay magpadala ng malamyos na hangin. Bago ho ikangay magkaroon ng huling lindol mga kaibigan, magpadala na siya ng malamyos na hangin na ang lahat ng mga manampalataya sa mga panahong iyon ay kanila itong malanghap. At kapag ito'y kanila ng malanghap, sila'y babawian ng buhay na mabanayad. Hindi nila masasaksihan o maranasan yung mga kakilakilabot na mga pangyayari sa pagkakataong yun. Bakit mga kapatid? Alam ho ba ninyo na kapag nagkaroon ho ng huling lindol, isa ho sa pangyayari na kung saan ay binanggit ho mga kaibigan sa banal na Quran, biruin mo yung ina. Tandaan natin yung isang nanay. Gaano niya kamahal yung kanyang anak. Kalong-kalong niya, pinapasuso niya ito. Ay ito ho mga kaibigan ay kanyang maitatapon. Subhanallah. Bakit? Sa tindi ng takot ng kanyang naramdaman. At hindi lang yun. Biruin mo,
anak mo, kalong-kalong mo, maitatapon mo sa tinding takot. Ha? O di ba ngayon ho, sa buhay natin ngayon, pag mayroon hong katakot-takot na pangyari, nasunog yung bahay mo, anong gagawin ng isang nanay? Ha? Walang katakot-takot yan, kukunin, sakluluhan yung anak. Di bali na kung siya mapaso, anong mangyari sa kanya, madaganan ng anong mga bagay, kukunin yung kanyang anak para mailigtas. Biruin mo yun ho ang maging damdamin ng isang tao. Pero pagdating ho sa araw ng paghuhukom ho, mga kaibigan, mga kapatid, sa tindi ng takot ng kanyang mararamdaman ay maitatapon niya ang kanyang pinakamamahal na anak. Makalimutan na yung pagmamahal sa kanyang anak. Bakit? Dahil sa kanyang nasasaksihan. Ho, mga kapatid at mga kaibigan. At bukod pa roon, kung ating iisipin, kaano katindi yun? Anak mo, itatapon mo. Ngunit mayroon pang mas matindi, mga kapatid. Kung kayang itapon yung anak na hawak-hawak na dahil sa naramdaman niyang takot, ang sabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga babaeng nagdadalang tao, ibig sabihin nagbubuntis ng sanggol, maisilang nila ang kanilang mga sanggol sa kanilang sisinapupunan sa tindi ng takot na naramdaman. So biruin natin yan, mga kapatid, iilan pa lamang yan. Kung napanood natin yun, yung mga lindol, mga sakuna, mga trahedya, mga tsunami at iba pa, yung sinapit ng ating mga kababayan na talaga namang parang tinuturo ang kalooban natin, tayo doon ay nagkaroon na ng pangamba. Lalo na, mga kapatid at mga kaibigan, yung tinatawag na araw ng paghukom. Allahu Akbar. Kaya ang mga taong wala sa kanilang panampalataya, wala sa kanilang puso ang pagkilala kay Allah subhanahu wa ta'ala, isa sila sa makaranas ng napakalupit na kamatayan. Dahil sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga taong mga makasalanan, wala sa kanilang pagkilala sa dakilang lumikha, kapag dumating na sila'y huhugutan ng kaluluwa, mga kapatid at mga kaibigan, ang kanilang kaluluwa ay huhugutin mula sa kanilang katawan ng marahas. Subhanallah. So yan ho, mga kapatid, kung ating isipin yan, yung araw ng paghuhukom na yan. Ngayon, masasaksihan ng mga tao ang pagyanig, mararanasan nilang kamatayan na napakahirap ho, mga kapatid at mga kaibigan, yun ho, isang kanilang maranasan. At yung pagbagsakan ng mga bituin at iba pa, mga kaibigan, sa mga buntala sa kalawakan ho, masasaksihan nila yan. At mga kapatid at mga kaibigan, mayroon pang mga matindi pang pangyayari. Ngunit, bago natin matunghayan yon, at tayo muna ay maghanap buhay. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng JTO Landscaping. Pagdating sa landscaping, panalo ka. CDO Carne Norte. Good food, good life. Certified Halal. LPC, ang hari ng padala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim. Amma ba'd, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yun po, mga kapatid at mga kaibigan, kaya kung kayo ho'y namumblema pagdating ho sa paghahalaman, kung inyo hong mga hardin dyan, hindi na ho ni mawari kung paano, gaano nakapangit yan, sa madaling sabi, gusto ho ninyo ito'y maritugi at mapapaganda ho, para pagwiyuhon nyo sa inyong mga tahanan, ay napakasarap hong damhin na kayo pakapi-kapi at sa inyong mga hardin, ay damang-daman nyo ang napakaganda ng inyong mga hardin. Pagdating ho sa pagpaganda ng inyong mga hardin, GTO ho, landscaping, mga kaibigan, ng atin hong maaasahan. Siyempre, at ganito naman sa atin ho, mga kababayan, na namumblima ho sa pagbabadala na inyong mga pera saan man ho sa bansang Pilipinas o saang dako man sa mundo ho, mga kaibigan. Hindi ho naman nagpabaya, nandyan ho lagi ang nangunguna. Siyempre, mga kaibigan, ang ating maasahan, ang hari ng padala. Siyempre, LBC, ang atin hong maasahan pagdating ho sa mga bagay. Lalo na yung ating mga kasama sa GTO, magpapadala ng mga pera sa kanilang mga mahal sa buhay sa Visayas at Mindanao, sa amang lugar. LBC na ho ang kanilang maainaasa, mga kaibigan, na sila'y mapaglingkuran. Ngayon, siyempre naman, doon ho sa mga kapatid natin, gusto hong ikangay pumunta kung saan sa ang mga outing, sa mga picnic, kumbaga, hindi ho nila kinakalimutan, lagi ho ang CDO, sapagkat yan ho'y halal ho, mga kaibigan. Allahu Akbar, sigurado ka, garantisado, panatag ka, pag kumain ka, may biyaya. Ayan ho, mga kapatid at mga kaibigan. Ngayon, balik ho tayo, doon ho sa ating napag-usapang paksa, mga kapatid at mga kaibigan, di ba? Kaya ako, nung napapanood ko yung mga trahedya, talaga namang hindi mo malubos maipaliwanag ang atin hong naramdaman sa atin hong sarili, mga kapatid at mga kaibigan, di ba? Kaya yung araw ng paghukom, maraming mga tanda ito.
Kaya kung ano man yung mga balibalita tulad ng atin hong narinig, ang mga kamusliman ho sa buong mundo naging panatag. Sapagkat alam na ho natin na ito'y darating at yung mga tanda ay nakikita na natin ho, mga kapatid at mga kaibigan. Isang halimbawa na lamang ho dito, isa sa mga tanda, na kung saan ho ay binanggit din ho ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isa ho sa mga tandang malapit ng araw ng paghukom, yun hong ang dating desierto, yung Makkah. Yung Kaaba mismo ho, mga kaibigan, nung araw ay wala hong ka-building-building yan. At isa ho sa propesyang sinabi ho ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na darating ang araw na magtatayugan na dyan ang mga matatayog na mga building. At ito ho, mga kaibigan, ay nangyayari na at nasasaksihan ho natin kung gaano ho kaganda ang mga nagtatayugang mga gusali ngayon sa Makkah. Diba? At naging luntian na ang dating desierto. Isa ho yan, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya ang mga kamusliman ngayon sa buong mundo ay patuloy ang pag-ibayo ng paggawa ng kabutihan bilang maging baon natin pagdating ng araw. Diba? Ngayon, kung balikan natin, yung ating hong nabanggit kanina, na yung mararamdaman ng isang ina, kapag dating doon sa araw ng paghukom na, yung pagyanig ng daigdig, yung isilang niya ang kanyang sanggol, at yun hong kanyang anak na pinasuso, kanya hong maitapon, mga kaibigan, sa tindi ng takot, wala na ho siyang iniisip, kundi paano niya iligtas ang kanyang sarili. Allahu Akbar. Di ba? At sisikat ho, mga kaibigan, ang araw sa kanluran. Isa ho yan sa mga tanda. Isa ho yan sa mga tanda ho, mga kapatid at mga kaibigan. Allahu Akbar. Kaya, sa araw ng paghukom, kung ang ibang paniniwala, mga kaibigan, ay naniwala din na pagdating daw ng araw ng paghukom, si Israfil ay hihipan niya ang trumpeta. Ganon din naman sa panampalatayang Islam. Ang unang paghihip ng trumpeta ni Anghel Israfil, mga kaibigan, yun ang hudyat ng araw ng paghukom. Araw ng pagagunaw ng daigdig. Na tulad ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang mundong ito ay mag-animoy na balahibong tupa. Buhaghag na balahibong tupa. Ganun ho, hinalarawan ho, mga kaibigan, ang maging kalagayan ng daigdig. Allahu Akbar. At sa pangalawang paghihip ng trumpeta, doon na ho, mga kaibigan, yung tinatawag na bubuhayin tayong muli. Allahu Akbar. Bubuhayin tayong muli. Lahat ng mga tao mula sa kapanahunan ni Adan hanggang sa kauli-huling saling lahi ng tao ay bibigyan muli ng buhay at yun na, haharap na tayo sa ating dakilang lumikha at doon na magkakaalaman kung saan tayo mailagay. Sapagkat dalawa lang ang ating mapupuntahan, mga kapatid, pagdating ng araw ng paghukom. Dalawa lang ang ating mapupuntahan. Ano yun? Ano yung dalawa na yan? Yung paraiso at impyerno. Dalawa lang ho. Ang ating pupuntahan sa pagdating ng araw. At doon na magkakalaman kung sino sa atin ang mapalad na makapasok sa paraisong ipinangako ni Allah subhanahu wa ta'ala. At yun namang mga taong mapapahamak sa naglalagablab at nagngangalit na apoy ng impyerno. Allahu Akbar. At alam nyo, mga kapatid, kung pag-usapan din natin yung kagandahan ng paraiso, at pag-usapan din natin kung gaano kahindik-hindik, gaano kakilabot, gaano ang katakot-takot na parusa sa impyerno, mga kapatid. Alam ho ninyo, sa panampalatayang Islam ho, dito ninyo matunghayan, dito ninyo malalaman ang kakaibang aral na talaga naman ho ang inyong kalooban ho. Alam ho ninyo, nung ako ho wala pa sa panampalatayang Islam, pag narinig ko yung aral sa paraiso, aral sa impyerno, ay iba yung naramdaman Pero sa panampalatayang Islam ho, mga kaibigan, ay mas lalong kakaiba ang inyong mararamdaman pag yan ho ay pag-uusapan. Ngayon, mga kapatid, yung araw ho ng paghukom, balikan natin, yan ho ay mangyayari. Kaya, sa mga nakaraang mga balibalita, at noong mga nakaraang taon pa, marami na hong magbibigay ng mga prediction, mga sinasabing hanggang dito na lang magwawakas. Ngunit ang mga kamusliman sa buong mundo ay naging panatag at hindi ho naniniwala. Bakit ho, mga kapatid? Sapagkat ang pinakamatibay at pinakatamang dapat nating basihan pagdating sa araw ng paghukom, walang iba kundi ang mga naiwang aral ng huling sugo at propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kaibigan, ibinigay na ho ang detalyadong aral tungkol ho sa paghahanda sa mga bagay na yon. Ngunit, mga kapatid, mayroon hong bagay na higit natin itong paghandaan sa ating mga sarili.
bukod yan sa araw ng paghukom. Ano yun? Ha? Hindi man natin manatnan yung tinatawag na pagyanig ng daigdig, ha? Yung pagkagunaw ng daigdig, yung araw ng paghukom mga kaibigan, ngunit tiyak na mayroong bagay na ito'y atin hong madatnan. Ibig sabihin, sasapit ho sa atin. Ano ho yun? Yung tinatawag ho mga kaibigan na kamatayan. Allahu Akbar. Ha? Kamatayan. Yan ho ay darating at darating sa atin. Sasapit sa bawat isa sa atin. Ang tanong, mga kapatid at mga kaibigan, gaano tayo kahanda sa ating sarili pagdating sa oras na yon? Pagdating sa oras na atin ang makasalubong, makadaupang palad, si Malakal Maut. Allahu Akbar. Ang anghel na itinilaga ni Allah subhanahu wa ta'ala na siyang huhugot ng kaluluwa ng mga taong babawian na ng kanilang buhay. Gaano ba tayo kahanda? Allahu Akbar. Ha? Kaya dahil ang kamatayan, mga kapatid at mga kaibigan, ito hong bagay na ito ay hindi ho pinalam ito sa atin. Walang sino mang taong nakakaalam sa tinatawag na kamatayan. Di ba? Walang nakakaalam. Mayroong iba nagsasabi, dahil may edad na ang isang tao, malapit na sa kanya si kamatayan. Dahil ang isang tao may karamdaman, malapit na sa kanya si kamatayan. Mga kapatid at mga kaibigan, ang katandaan, ang karamdaman, aksidente, mga kapatid at mga kaibigan, hindi yan ang kumikitil ng buhay ng isang tao. Ang kumikitil ng buhay ng isang tao, ito ho'y naitakda na bago pa man tayo isinilang ng ating mga mahal na ina. Bago tayo iniluwal mga kaibigan, nakatakda na. Kaya lang, hindi natin alam kung sa anong kalagayan ang ating mga sarili, datnan tayo ng kamatayan. Yan mga kapatid. Kaya kailangan lagi tayong handa. Tularan natin si Umar radiyallahu anhu, isa sa mga khalipa ng Islam. Mga kapatid at mga kaibigan, na yun ang isa sa kanyang katangian. Kapag siya magsagawa ng pagdarasal ng Fajr, hindi na inisip, aabutin pa niya ang salatul duhur. Ganoon din pag nagsagawa ng duhur, hindi ho niya batid na abutin pa salatul asar, sapagkat laging nasa puso't isipan ho niya mga kaibigan na ang kamatayan ay maaring darating at darating ito sa kanya anumang oras at sa anumang panahon. Kaya mga kapatid, dahil bilang isang Muslim, laging nasa puso't isipan natin yung aya na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, na sabi niya, kullu nafsin da'ikatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Katotohanan, ang lahat ng may buhay ay makaranas ng kamatayan, at sa araw ng paghukom lamang igagawad ni Allah subhanahu wa ta'ala ang sapat na kabayaran. So yun mga kapatid, kaya lagi tayong handa riyan. Na kung ito may darating sa atin, ay handang-handa tayo. Handa nating tanggapin ito na malugod sa ating kalooban. Hindi man mangyari sa atin, maaaring mangyayari sa ating mga mahal sa buhay, na siya mauna na sa atin, kinakailangan tanggapin natin ito na malugod sa ating kalooban, sapagkat yan ang kapasyahan at kapahintulutan ng ating dakilang lumikha mga kapatid at mga kaibigan. Ngayon, pinag-usapan lang din natin itong tinatawag na kamatayan. Paano natin itong paghandaan mga kaibigan? So marami tayong paghandang dapat gawin ito. At yung araw ng paghukom mga kapatid at mga kaibigan. At alam ba ninyo na yung Hajj, kung ating balikan yung Hajj mga kaibigan, yung pagsama-sama ng mga kamusliman mula sa iba't ibang sulok ng daigdig, pupunta sa Makkah, magsagawa ng pilgrimahe. Alam ba niyo mga kapatid at mga kaibigan kung ano ang isa sa mga aral na makikita natin doon? Doon ipinapakita, isinalarawan mga kaibigan, ang araw ng paghukom. Na wala kang kadala-dala anumang bagay. Kung mayroon kang magandang asawa, magandang tahanan, magandang sasakyan, maiiwan mo yan. Kapirasong bagay lang ang dala mo, yung pambalot sa inyong katawan, yung tinatawag na ihram, at yung masama't mabuti mong gawa. Yun mga kapatid. Kaya, mga kapatid at mga kaibigan, isa sa mga makasaysayang lugar sa Makkah, at sa Saudi Arabia mga kaibigan, na doon din tayo titipunin pagdating ng araw. Doon tayo magsama-sama pagdating ng araw mga kaibigan. Ito isang makasaysayang lugar, yung tinatawag na Arafah. Yung bundok ng Arafah. Mga kaibigan, dito humingi ng kapatawaran si Adan at Iba, at dito rin humingi ng kapatawaran ang mga propeta. Isa sa makasaysayang lugar, buhay na tanda sa kadakilan natin dakilang lumikha. Bueno mga kapatid, sa atin pagpatuloy ng atin palatuntunan, yung aking ipagsasalaysay sa inyo tungkol sa makasaysayang lugar, yung Arafah, yung Mina, yung Musdalipa, Makkah mga kaibigan. Mula sa kuha ng ating kapatid na kamakailan lang sariwang-sariwa pa, siya kagagaling lang ron, at kanya ito ang kuha ng ating kapatid na si Brother Fali Abdul Hadi John Obrero. Panoorin muna natin.
I wanna live in a land called paradise. Manarahil mga kapatid, pakikita po natin sa aking likuran, Kaaba, at narito na po tayo sa isang panunukan dito sa malapit sa Ayat Emergency Hospital at masasaksihan natin at iba't ibang uri ng tao ang parapit na ngayon upang umaten, upang sumama doon sa tinatawag nating morning prayer o kaya yung simbang gabi. Alam mo sa Kristyanuhan, meron silang simbang gabi. Ito yung nangyayari lamang tuwing Pasko. Subalit dito sa Saudi Arabia, sa Makkah, ito po ay nangyayari araw-araw. Wala pong mintis yan. Yung morning prayer po na nangyayari sa madaling araw o dawn prayer. At matasaksihan natin dito at ibang uri ng mga tao na kung saan saan pa nanggaling na lupalot ng daigdig at makikita natin sila ay paparoon sa Kaaba upang sumali sa morning prayer. Ito po yung Fajr. Sa aking bahaging kaliwa, ito po ang tahanan ng hari dito. Ito po ang palasyo ni King Saud. Napakagandang practice yung bago mo simulan ang lahat-lahat sa buong maghapon ay simulan mo muna sa isang pagdarasal at panalangin. Kung saan unang inilahad ang Suratul Alaq. Kita dito madalas mag-meditate si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at dito siya nagmumuni-muni at habang siya ay nakatanaw sa Makkah. Ito po yung lugar kung saan kinikimumorid, inaalala ng mga Muslim ang ginawang pagtataboy ni Prophet Abraham sa Satan, sa demonyo na pumipigil sa kanya upang isacrifice ang kanyang anak. Yan po ang Haram, Masjid Al-Haram. At makita naman natin din sa galing kaliwa, ito yung dating tahanan ni Khalid bin Makbus na ngayon ay ginigiba upang bigyang daan ng isang bagong landmark. Iba-ibang nasyon ang narito upang magsagawa ng Dhuhr prayer. Ito ang isa sa katotohanan na ang Islam ay ang tunay na tinatawag nating universal religion. Ito lamang ang namumukod tanging moske sa buong mundo na pwedeng magsama ang babae at lalaki, kaya tinawag siyang Masjid Al-Haram. Ngayon po ay araw ng Biyernes, katapos lang ng Jummah prayer at makikita po natin na napakaraming tao. Ito po ay nangyayari tuwing Biyernes, talaga namang punong-puno. Ano po? Parang Hajj dito tuwing Biyernes. Kita natin talagang siksikan ng mga tao. Yan po ang Jabal Tur kung saan nagtago ang Prophet Muhammad habang sila ay hinahabol ng mga tao ni Abu Sufyan. Ang kasama po niya rito ay si Omar bin Khattab. Nung siya ay magtago rito at dito ay napaglalangan ng Allah Ta'ala ang mga humahabol sa kanya dahil sa isang sapot lamang ng gagamba, kaya hindi na natagpuan. I wanna live in a land called paradise. Lumang moske sa Arafah, makikita natin ano. At ngayon, alhamdulillah, doble na ang laki niya kaysa sa dati. Dahil ito yung bago, ito yung kagagawa lamang na karugtong ng moske na ito. Nakatatlong Hajj na ako, subalit hindi pa ako nakapagsala rito during Hajj time kasi laging puno ito ng tao eh. Laging hindi ka makapasok dito. So imagine tatlong Hajj ako, hindi ako nakapagsala rito. Madaling magsala, gaya nga, walang tao, maluwag na maluwag, madaling pumasok. Subalit, pag buwan ng Hajj, mahirap ka makapasok. Wanna see the birds fly and I wanna hear the angels sing the praises of my Lord so far above. Ito ang Jabal Rahmah kung saan idiniliver ni Prophet Muhammad ang kanyang huling khutbah bago siya mamatay. Dito niya binigay ang kanyang huling khutbah. Ito po ang bato kung saan nagtagpo si Adam at Eve alayhi salam upang humingi ng tawad sa Allah Ta'ala matapos silang itapon sa labas ng paraiso. Sila ay nagdasal dito at humingi ng tawad sa Allah Ta'ala. So ito po ang pinupuntahan ng mga milyon-milyong mga Muslim buwan ng Hajj upang humingi rin ng tawad sa Allah Ta'ala sa mga kanilang pagkakasala. At dito rin po sa lugar na ito naganap ang huling khutbah ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poetically with struggle I fall in love. I look to the left. Sa aking likuran ay ang Sa'atul Haram na kasalukuyang ginagawa. Dito po ay
inihahanda nila para sa dating na Hajj. So, ang orasan pong ito po ang bagong landmark dito. Kahit sa highway ng Jeddah papuntungo ito ay makikita mo itong orasan na ito. Kanina nandoon kami sa Arafah, sa Musdalifah pala, kita na namin yung orasan na ito. So, ito po ang bagong rito, landmark. Napakalaki na po na yung pinagbabago ng Makkah sa mga panahong ito. So kung titingnan natin sa gawing ito po yung lumang Makkah. Subalit, pagkatapos gawa ang mga demolition, napakarami pong demolition na nangyari ito. Ayan po, may mga building po dyan na binura, giniba, mawawala rin sa isa yan, at babaguhan ng mga moderno at mga makabagong gusali. Riding all I gaze upon reveals the source of flowers. Ito ang larawan ngayon ng Makkah. Makikita natin na ginigiba yung napakaganda pang mga building ay ginigiba na. Para mapakita nila, makapagtayo ng mga bagong modernong building. Ayan, kasalukuyang ginigiba nila ang mga building na ito. Na kung ating titingnan, talaga namang pakikinabangan pa ng mahihirap sa Pilipinas. Itong building na to ay gigibahin ito, didemolis para bigyang daan ng isang makabagong building. Ito na yung mga bagong building ngayon. Ito, building na to kaya matatapos lang. Rainbows and the dew at dawn. Some see before and some see in and some see after. Taiba Residential Center. Ito po ay pag-aari ng yumaong Khalid bin Makbus. Ipaggawa po natin mga kapatid dahil napakabuti po ng Muslim na ito. Siya po ay talagang huwara na isang Muslim at ipaggawa natin dahil siya ay sumakabilang buhay na. Ngayon dito po kami matutulog sa gabi ito na kahit sumakabilang buhay na si Brother Khalid bin Makbus ay yung biyaya ay tinatanggap pa rin natin. Kapasalamat din ako kay Brother Jamil Pietrasanta at sa kanyang anak na si Abdullah at pati na rin si Brother Walid Pietrasanta dahil sila ang nagbigay ng accommodation sa atin ngayon dito sa building na ito. I wanna live in a land called paradise. I wanna go to the valley of the king. I wanna live in a land called paradise. Wanna see the birds fly and I wanna hear the angels sing. So many times in my life I ask myself the question, what got me, brought me into all this mess I'm swimming in? Makkah. Ito ang makikita ngayon. Makikita ngayon sa loob ng Kaaba sa Masjid Al-Haram. At napakarami mga tao nagkatawag dito sa umagang ito. Kahit hindi pa Hajj, ay parang Hajj na rin. Ang dami ng tao. Dami siksikan talaga. Makikita natin sa ngayon. Iba-ibang nasyon ang mga tao nandito upang sumamba sa Allah. Nanggaling pa kung saan bahagi ng daigdig ng mga Muslim na ito. Narito sila, ang iba ay nag-umrah, ang iba ay pangkaraniwang dumadalangin lamang sa Allah at sila naman. Ito po si Pali Abdul Hadi Obrero nag-uulat para sa Islam in Action, Dawa TV. Magandang umaga po sa inyo lahat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng JTO Landscaping. Pagdating sa landscaping, panalo ka. CDO Carne Norte. Good food, good life. Certified halal. LPC, ang hari ng padala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim. So yan po mga kapatid, napapanood po natin ang napakagandahong pag-uulat ni Brother Fali Abdul Hadi, John Obrero. At hindi man ninyo napuntahan ang makasaysayang lugar na yan, ngunit nakikita ho ninyo mga kaibigan kung gaano ho kaganda. Gaano ho ikangaya ang makasaysayang lugar na yan na hanggang ngayon ho ay napanatili. Lalo na yung mina na kung saan ay ngayon ay nakita nyo, napakarami mga tent. Doon ho dinala ni Abraham ang kanya hong anak na si Propeta Ismael at bilang pagsunod sa kautusan na doon ho niya ito kidlan ng buhay o ialay ho mga kapatid at mga kaibigan. Yung Arafah na isa din ho sa makasaysayang lugar ho mga kapatid at mga kaibigan. Ayan. Ngayon, nakikita ho natin
Yun hong mga lugar na yan na muli hong pumupukaw sa ating puso't isipan. Alam mo yun mga kapatid, ako man ay dati-rati nakikita ko lang yan sa balita, napapanood sa news. So mga kapatid at mga kaibigan, hindi ko so katakalain na maging isa din ho tayo sa maging panauhin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at marating natin, makatungtong tayo mismo sa lugar na yan, mga kapatid at mga kaibigan. Ngayon, balik tayo. Doon ho sa ating ibinahagi sa panahong ito ho, mga kaibigan, yung tinatawag bali-balitang araw ng paghukom. Yung iba natatakot, yung iba nangangamba. Ito ho ang aming masasabi ho sa inyo, mga kapatid. Ang araw ng paghukom, darating at darating ho yan. Ngunit walang sino man ho sa atin ang makapagtakda kung anong oras yan, at makapagtakda kung anong taon yan, mga kapatid at mga kaibigan, wala. Ngunit sa panampalatayang Islam ay batid natin na ang araw ng paghukom, ito ay mangyayari sa araw ng Jumaa o sa araw ng Friday. Ayan ho mga kapatid at mga kaibigan. Pero kung anong pitsa, wala ho nakabatid. Ngunit andyan ho ang mga tanda, mga palatandaan na iniwan ng mahal na propeta Muhammad SAW, pinaunawa ho sa atin para tayo ho'y magising at ang sino mang makasaksi sa mga pangyayari na yon ay upang tayo ho mga kaibigan ay magkaroon ng pagpupursige sa ating mga sarili na gagawa ho tayo ng ibayo pang kabutihan. Lalo naman sa mga nagsusuri pa sa panampalatayang Islam na hanggang ngayon ay hindi pa ninyo tuluyang niyakap ang panampalatayang ito ho mga kapatid at mga kaibigan, naway ang mga aral na inyo hong napakinggan, napanood ay maging daan ito. Buksan ho natin ang ating puso't isipan mga kapatid at mga kaibigan. Tandaan ho natin na ang patnubay ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay napakabilis yan na darating sa bawat isa sa atin kung tayo mismo ang magnanais nito. Kung atin ho itong naisin. Kapag ang isang tao magnais na ng tamang pagkilala at pagsamba sa dakilang lumikha, darating at darating ito sa Kanya. Yan ho mga kapatid at mga kaibigan. Kaya naway ang munti nating naibahagi sa inyo sa pagkakataong ito ho mga kaibigan, dito sa ating palatuntunan sa Islam in Action, siyempre dito sa Dawa TV ho mga kaibigan, ay maging daan ito na yung araw ng paghukom ngayon naunawaan ninyo na ang panampalatayang Islam ay itinuturo din ho ito, lalo na ang tinatawag na kamatayan ho mga kaibigan, yan ho ang higit nating paghandaan na naway bago man sasapit ito sa atin ay nandoon tayo sa paggawa ng kabutihan. Alam ho ba ninyo na sa aming ho mga Muslim, para ho sa inyong kalaman, lagi ho namin pinapangarap yan at dinadalangin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na naway pag aming makasalubong si malakal maut, anumang oras, saang mang lugar, lagi naming hinihingi sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na naway kami ay bawian ng buhay na naroon kami sa gawain ng pagsunod kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa gawain kalugod-lugod sa Kanya. Ganun ho mga kaibigan, sapagkat yun ho ang paalaala ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabi ho ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, o kayong mga manampalataya, huwag ninyong hayaan ang iyong mga sarili na kung kayo ay bawian ng buhay ay wala kayo sa loob ng panampalatayang Islam. So yun ho mga kapatid. At lagi nating pangarapin, lagi nating pagsusumikapan na bago man tayo malagutan ng hininga ay mababanggit natin ang pinakamagandang kataga, mga kapatid at mga kaibigan. Ano yun? Yung kalimatu syahada. Mababanggit natin mula sa puso natin, masasabi natin ang La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ako'y sumasaksi ng walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah, at ako'y sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang huling sugo at propeta. Bueno mga kapatid at mga kaibigan, hanggang dito na lamang ho ang aming pagbabahagi sa inyo dito sa palatuntunang Islam in Action, at abangan pa rin ho ninyo marami pang mga aral ng panampalatayang Islam na inyo hong mapapanood, inyo hong mapapakinggan dito ho lamang sa ating programa sa Dawa TV ho mga kaibigan, at siyempre ito'y kaloob para sa atin ng Islam in Action, at siyempre sa pagsusumikap ho naman at susuporta ng GTO Landscaping ho mga kapatid at mga kaibigan. At siyempre, ito ho ang inyong abang lingkod, Brother Yusop Nelson Lapitan, at abangan ninyo sa sunod pa ay marami pa tayong mga nakahanay na makakasama ho natin sa mga pagtalakay ho sa mga katuruan ng Islam. Sila ni Alim Bashir, makakasama ho natin, at si iba pang mga ustad, makakasama ho natin. Siyempre, yung atin din hong direktor, makakasama din ho natin sa mga pagtalakay ho mga kaibigan. Hindi lang ho abala yun sa paghahanda kung ano yung pinakamagandang maibahagi para sa inyo. Yan din ho ay maghanda din ng pagtalakay ng mga aral
sa panampalatayang Islam. Bueno, ako pinagpasalamat una-una kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkakataong ipinagkaloob sa atin sa panahong ito. Nagpasalamat tayo sa ating direktor, siyempre, sa ating mga umaga pa, sa ating, ano bang tawag doon? DOP. Yan po mga kapatid at mga kaibigan. Muntik naman akong magagamali. At tayo nagpasalamat sa ating mga sa DOP natin. Talagang matindi ang kanilang sakripisyo at pagmamalasakit na maiparating sa inyo ang mga aral ng Islam sa pinakamaganda. Sa ating mga makeup artist natin, sa lahat ng staff ng Islam in Action kami nagpasalamat sa inyong lahat. Hanggang dito na lamang mga kapatid at mga kaibigan. Akhiru dawana, inalhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Daghang salamat at mabuhay po tayong lahat mga kapatid. I wanna live in a land called paradise. I wanna go to the valley of the King. I wanna live in a land called paradise. Wanna see the birds fly and I wanna hear the angels sing the praises of my Lord so far above. As I move poetically with the struggle, I fall in love. I look to the left, I look to the right, and all I gaze upon reveals the source of flowers, rainbows, and the dew at dawn. Some see before and some see in and some see after. I let my sight pierce the chains and see the master. I wanna live in a land called paradise. I